Umandar ka agad, oh. 5 minutes lang, 5 No? minutes. Wala pang isang oras, no? Alam na kagad kasi natin saan yung problema. Alright. So, inulit ko. Napakapangit ang tunog ng makina mo. Pandarin mo nga. Oh, marunong ka maglagay ka ng asyete. So, napakaalaga talaga ng basic sa pagwa-wiring. Kasi pag hindi mo alam yung basic, mahirapan ka sa larangan ng wiring. Alright? Yun, oh. Walang power. Ay, mag-start. No, cambio. Sino? Banyak itu? Yan ay. Tagal lang wala. Huwag mo munang susubukan. Sisirang buhay natin. Mukhang sira yung ano, cover ah. Try ko ah. Dali lang. Okay. Banat. Walang kuryente. Patay, walang kuryente. Sige, sipa lang, sipa. Dili, sipa. Run out din, run out. Pinalapos sa atin ni tropa yung motor niya kasi doon daw sa pinagtanungan niya sa isang shop, hindi daw nila mahanap kung saan nilalagay itong fuse na ito. Hindi nila mahanap yung fuse box ng XRM. Ayan, carb type. Sa carb type at saka sa FI, may pagkapares po yung fuse box. Ayan. Tapos, saan daw nila ilalagay ito? Hindi nila alam kung saan ilalagay. Kaya, ito daw kasi yung sira ng motor ni tropa, kaya ayaw umandar. Kaya walang kuryente. Hinahanap nila yung fuse box. Ito yung fuse box, oh. Hindi po kapares, oh, fuse yan, dalawa. Ito yung fuse box niya. Hindi siya ganitong ballast type, U-type siya, yung fuse. Ito yung inyong fuse. So, papasipan natin at itetester natin yung mga fuse na yan. Binaklas pa daw yung buong cover kasi hindi daw mahanap kung saan nakalagay yung fuse box. Ay, nako. Manonood kasi na kayo ng video ni Papa Chad. Gamit ang test light, iti-test natin yung mga fuse na to kung kini-kickstart natin may kuryente. Kung wala, doon sa puno may problema na ito. Mukhang yun, mayroon naman, no? Mayroon din dito. So, mayroon positive kasi may karga pa yata yung battery. Yan, nakikita nyo ba? May karga pa yung battery. So, gumagana yung fuse. So, sa isang red gumagana. So, yung red papunta rito may linya. Sa pabalik naman papunta sa accessories. Ito yung isa. Ayan. Pag mag-on tayo ng susi, ayan, medyo may kalungkutan yung susi yata niya. Pag nag-on ng susi, dapat iilaw yung kulay black dito. Mukhang wala. Wala. So, nandito sa taas yung problema sa susi. Baklasin muna natin. Tagtap. Ito na, fuse ay manitatao dito. Kaya dito ka lang yung shop. Warera pa kabiling kung din itataod. Ito. Tataod ko na ito. Kaya ano? Kaya ibang katao din eh. Kaya, amo ko na ito tropa. Dito na yung shop. Warayo pa, waray sa bawal. Ilang sir yung mga mekaniko? Dapat makalabuyong, may balanti. Hindi naman dito mag... Hindi naman dito bagong nga buling at siya. Wala ka. Din. Dito kasi nung week. Yun, so nasunugan siya pala sa part na medyo bundok. Siguro bagong bukas pa lang yung shop or ano. Or bago pa lang yung mekaniko. Pwede kaya? Hindi kaya? Manu. Ayun, meron. Pwede mo pala. Dito pala nilalagay yan. Ayan, oh. Pwede.
Yer, makarit-karit ka. Dito pala. Diyan pala. Spli. Spli lang. Yo, what's up? XRM 125. Hinahanap nila kung saan nilalagay itong fuse na ito. Nabaklas na po lahat ng cover. Ayan, nabaklas na po lahat. So, hindi nila alam kung saan isasalpak yung fuse na ito. Sabi na isang malupit nating mekaniko, dito daw ito nilalagay. Ayan. Dito daw ito nilalagay. Tama ba? So, wala pong ganitong klaseng fuse sa XRM. Ayan. Depende na lang kung pinutol yan. Itong linya ng dalawang red na yan, na malaki, na papasok sa battery. Tapos yung isa niyan, papasok sa harness. Pwede siyang palitan ng balas na ganitong klase, no? Na fuse. Pero nakikita natin, nadya pa po yung fuse box, buo pa. No? Ganito po yung klase ng fuse ng pang XRM, no? U-type. Ito, balas type. So, comment down below kung ano yung mga tawag nyo sa type na yan. Kasi ang alam ko, kayo yung type ko. Ay! No, lupit to. Pero malupit talaga itong isang to, no? Biruin nyo naisip niya. Dito daw to nakalagay. Balik na ako. Sa hulog. Wala na yun. Alright. So, yung naging problema nito, hindi na umandar. Napansin nyo, walang kuryente talaga. Kaya, check natin kung saan yung problema. Kasi sabi, yung fuse daw yung problema, kaya ayaw umandar. Alright. So, hindi po. Kahit na nga, walang connection dyan, magkakakuryente yan dahil may regulator. No? Basta goods po yung linya dito sa harap. Kung napansin nyo, binaklas ko na yan. Kasi, yung hula ko, battery may susi may problema nito sa kanyang ignition switch. So ayan. So ito po yung kanyang ignition switch. Irerekta muna natin at check natin kung may kuryenteng lumabas. Okay. Ayan. So itong dalawang red na ito, yung isa nito, yung solid na red, ito yung galing battery. So pagkaon ng ating susi, lalabas po dito sa ayan, so ito po yung ating ignition switch na napansin nyo mga idol. Ito po yung itong dalawang linya ng wire na ito. Ito yung ignition switch natin, no? Ayan. No, itong isang kulay red na ito, ayan, papunta yan dito sa ating ignition switch. Pagpasok ng kuryente dito, lalabas na siya dito sa kulay black, which is sa accessories. Pero yung karugtong niyan, dito po sa red na may guhit na black. Ayan, mapansin nyo, meron siyang black na guhit. At papasok muna siya dito. Ayan. Red na may guhit na black. Papunta po sa fuse, no? Sa fuse box. Okay? Pagpasok ng kuryente rito, tatawid yan dito sa kulay black, no? Saka pa lang magkakaroon ng kuryente yung mga accessories nito, no? Kung sira yung fuse na ito at sira yung fuse nito, hindi talaga magkakaroon ng kuryente yung kanyang buong harness. Okay? So check muna natin, irerekta muna natin ito. Nagpapiyang bad ka mo. Di kagabi kay Nakulupan. pinumalik na po, di rin saktuhan. Nakulupan pa nga rin. Asa kaya? Trimit nila ito ng pinapal. Okay. Yung original ni what? Alis na yung pagkakustura. Ano siya? Okay? So, narekta muna natin dito. So, sana meron na pong positive sa. Check natin dito. Check. Eh, banyak. Yun o, nakita nyo? Yun, nakita nyo ba? Okay lang, tagay natin yung... Alright, sipain natin. Yun o, may kuryente na o. Nakita nyo ba? Alright. So, yung nagka-problema, sunog yung susi mo. Alright, okay ka? Alright, so may problema, ignition switch niya. Tapos, dito, tapos na. Wala na, tapos na. Nasaan na? Naguma. Naguma. Gadi anay. Sige di anay. Ito. Tatanungin natin yung isa nating mekaniko dito. Itong fuse na to, saan to nilalagay? Dito sa XRM. Hanapin mo kung saan nilalagay yan. Kaya dito ko na balante, sa bundok na part, hindi nila naikabit kung saan nilalagay, kaya hindi umandar yung motor. Dito. Saan nilalagay? Yan. Yan. Start mo. Start mo, andar yan. Mas magarte. Yung nagkaktarta kay suksukan kay maupay. Yan, so salpak na natin. Anay ha, wag mo munang sipain.
Baka masipa. Nagkamasipa yung kamay. Yun. Alright. Kung aandar na. Hop, ala. Ilang oras nilang kinalkal to, pinandar. Ah. Baka mga mahigit 2 oras daw. Sa atin, lagi, buti ka niya ro. Oh! Umandar ka agad, no? Wala pang 10 araw. 10 araw. Umandar ka agad, no? 5 minutes lang, 5 No? minutes. Wala pang 1 oras, no? Alam na kagad kasi natin saan yung problema. Alright. So, inulit ko. Napakapangit ng tunog ng makina mo. Pandarin mo nga. Oh, marunong ka maglagay ka ng asite. Oh, kakalansingan sa loob. Walang oil yan, walang oil. Patay mo, patay mo. Patay mo. Ay, wala pa no. Ito pala yung ano, yung susi natin. Ako nga di ba nagkuha pa rin, hindi na nakabutang. Alright. Ano na yung para kanina? So yung nasira, ignition switch niya, kaya walang kuryente doon. Alright. So napakalaga talaga ng basic sa pagwa-wiring kasi pag hindi mo alam yung basic, mahirapan ka sa larangan ng wiring. Alright? Yan, check natin napakapangit ng tunog ng kanyang makina. Dili. Oh, Oh, tikan ni. nara nigtat ni nani. Gusto ko lang turo. Or nga na under. Di ba na katanungin niya? Lagi ba city? Puno sila, puno kasi. Ganang ko nalagyan. Ayan. Ituwid mo nga, ituwid. Alright, so balik ka doon. Tingnan mo muna yung langis. Tignan mo. Kasi napakapangit ang andar. Pangit na nga yung driver. Pangit pa yung andar. Patay tayo dyan. Oy! Tuyong tuyo! Oh! Kahit kunti. Sa meron na pong langis. Kaya po nag-aadyo